sake of them, kahit nabusog ka, upo ka sa kanila, kuha ka ng pinggan, kunwari sabaw, kung ayaw mo talagang kumain ng kanin, kung dadayet ka, makakausap mo lang siya, di ba? Alam mo, meron tayong juniors, dagdag yung juniors, makakasama pa sila ulit mamaya, hindi. Tatry daw niyang mag-half day po, may pasok kasi. Hindi ko pa masabing, pwede kung sunduin yung pamilya mo, mas maganda parang pagka hindi siya available, sa susunod pagka umatin siya dito, mabanggit ko po na kung hindi ka man available, pamilya mo pwede mo tatanggin. Okay, so yun ang gawin natin, magtulungan tayo, kasi isa yan sa malaking impact na welcome sila sa atin. Kasi saka nakikita sa atin. Kahit na welcome sila sa atin, hindi naman nakikita sa atin yung together, yung fellowship together, katulad ng ating mga nagdaang lesson sa ating Church Covenant sa number 1 and number 2 saka first three na sa ating Church Covenant. Okay, so hindi para sa sarili mo. Kasi masyado tayong pagdating sa pastor, pagod ako, may bisita ka. Pastor, may karamdaman ako, may bisita ka. Ano unahin mo? Bisita mo o yung nararamdaman mo? Kasi it's all by it's all by selfish selfish desire yun. Self will yun. Okay? Hindi ko sinasabing tawag dito masama magpahinga, pero pag may bisita tayo, wag niyong kalilimutan na sila dapat mag-benefits sa atin. Okay? So that's announcement. Ulitin ko, let's enjoy the fellowship as much as possible. Okay? Pag wala namang pagkatapos kong kumain, pastor, pwede po bang isa lang masama pa dyan, go ahead. I-refer mo siya sa iba, pwede bang upuan mo muna si kapatid. Okay? So yun ang gagawin natin. Okay? So mga disciple, paki-encourage yung mga discipler nyo na gawin natin yung ganun. Not unless parehas kayo ng gawin. Kailangan dapat yung disciple, yun din ang meron siyang moral authority to kasi kahit na you are good in teaching and you are but you are not a good example on what you have been teach, then it is not. Kahit sa gospel yan, alam nyo, kahit na ang dami nyo na-share ng gospel, pero yung buhay na nag-share, hindi naman talaga angkop yung sinishare niya, it will not be effective. Kailangan pag yung nag-share ng gospel, na ipamumuhay yung gospel, yung salita ng Diyos, yun ang tinatawag na ministry. You know the Lord, God knows you, and you help others to know the Lord. So yun. Kaya nga yun yung minsan sinisimbol natin sa cross di ba? Anong tawag dito? Pataas, tapos vertical. So yun ang minsan ang symbol ng gospel. Hindi tayo paramihan ng pag-share ng gospel. Pero di naman muna, kaya nga nagpe-pray tayo, Panginoon. Kasi pag ikaw ay nagpupunta sa pagtuturo ng gospel o ng salita ng Diyos at hindi maganda puso mo, you will not be effective. You can exactly preach what you have in your script. Pero yung puso mo labas doon sa script, it will not be effective. It will not be effective. Okay? So let us maintain that na nabubuhay tayo, nakikita sa atin kung ano yung ginagawa natin, tapos ihayag natin sa iba. So yun po. Okay? I think we are now in number 9 sa ating Church Covenant, to walk circumspectly in the world. Okay? I think Ephesians yan, chapter 14, verse 21.
Sinabi yan ni Paul. Ano ba yung circumspectly? Ephesians, pakibuksan nyo, Ephesians chapter 5, verse 14 to 21. Ephesians chapter 14, chapter 5, verse 14. Sabi ni Paul sa taga-Efeso ESV yung binabasa ko. Wherefore he saith, awake thou that sleepest, and raise from the dead, and Christ shall give thee light. Verse number 15, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. So, sa ibang translation kasi, at kahit na i-translate mo siya from Hebrew words to Greek words, same definition na meaning yung circumspectly at carefully, same definition siya. Ang tawag dito, that is, they are synonymous. Synonymous words siya. Okay? Kaya minsan, i-check mo yung sa KJV, sa another translation. Hindi lang yung ibang mga, yung katulad dyan, ESV. Pwede kayong gumamit niyan. Kasi iyan ay faithful translator. Yung naggawa niyan ay from original manuscript. And even KJV, hindi lahat, hindi yung KJV na pinag-uusapan ng iba, hindi ko alam bakit naging issue yan sa Pilipinas, yung translation. Yung KJV ba ay inspired? Translation, hindi ko alam kung translation ang pinag-uusapan or yung scripture yung pinag-uusapan. Okay? O yung version. Kasi pagka ikaw ay close-minded, ewan ko, marami kasi mga close-minded sa mga ibang translation. Paano kung halimbawa, katulad ng sinabi ni, parang nagkaroon ng contrast yung sinabi niya. Paano halimbawa, naligtas ako sa NKJV. Kailangan ko bang i-renounce ulit yung faith ko para tapos basahin ko yung KJV para ako'y maligtas ulit? Paano yung mga pumunta ka sa mga sa mga Kabisayaan na may translation sila ng Bisaya into English to common language. Kasi yung scripture dun is sa common language, binanggit yung definition is common language. Kahit yung sinabi ni Apostle Paul, all scripture is yung breath of, hindi yung tinutuko yung translator, yung translation ng Bible. Hindi yung all scriptures, it's referred to common language. Ano yung common language? English. So definitely, I'm not attacking the author of the KJV. I'm not attacking the author of other translation. Not unless yung talagang yung corrupt na talagang kinurap talaga yung Bible ng yung Jehovah's Witnesses, saka yung isa yung sa Europe. Okay, pero kung bibigyan mo kayo ng mga translation na faithful translator, yung katulad yung hindi kasi meron dito ko sa Bible ko na hindi naman binanggit doon ng mga translator. Okay? So again, kaya nga pag gumagawa ako ng message, I am looking for translation. KJV, ESV, NSIV, NLT. To compare my wordings sa definitions. Kasi yung definition hindi mo makukuha. Sa KJV masyadong kahit
dito ko lang nalaman, yung tinranslate sa Hebrew words, same yung definition. Yung salitang circumspectly. From Hebrew words to English to common language. Yung common language yung sinutukoy dito, yung English. So, ibig sabihin, magkakaiba lang siya ng definition. Pero same words. Okay? So, look into it. Ang sabi dito ni Paul sa ESV, look carefully then how you walk. Kaya nga sabi sa King James, see then that ye walk circumspectly. Okay? Carefully. Paano ba tayo lumakad sa mundo? Isa pa yon. Kaya nga, bakit ko binanggit kanina, yung announcement ko sa inyo na, bakit kailangan nating magsama-samang mag-enjoy na kumain? Okay? Amen? Amen, Pastor. Ngayon, kung babalikan mo yung example ko na magkakainan tayo ng yung family, ang hirap kayang parang hindi mo na-enjoy yung pagkain. Pag yung iba yung ginagawa, yung iba ayaw kumain. Kasi nga walang pagkakaisa. Ito mo, bakit lagi nauubos yung pagkain pagsama-sama? Kasi they enjoy it. Kahit isang putahe lang yun, kahit tinola lang yun, actually pinag-aagawan pa nga pati kaya si tatay yung magbabahagi. Yung may favorite kasi sa thigh, sa legs, tawag dito sa liver, di ba? Kaya si tatay yung magbabahagi. Pero ubos yun. Kaya pag naguhugas kami noon, wala nang kanin dun sa natira eh. Wala namang, kasi nga naubos dahil they enjoy the food together. Okay? So, ganun po ang gawin natin. I'm not saying, pag may exemption naman, kaso lang, pag kaya ng sarili mo na kalimutan yung sarili mo for the sake of others, do it. Malay mo, may na-encourage sa'yo. Diba? Tama nakita mo si brother ganyan, may sakit yan, pero dapat magpapahinga na yan, pero talagang diba? Na-encourage siya to the point na dahil ipinakita mo yung unity, kasi pinag-uusapan natin unity, yung team natin ng fellowship, sa ladies, saka sa men's fellowship, both same team tayo, unification, unity dun. Okay, dun matatawag na meron tayo yung unity sa isa't isa. Okay? Redeeming the time because the days are evil, wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So, yun ang isang tinutuko dito. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos na meron tayong fellowship? Yes. Kalooban ba ng Diyos na may pagkakaisa tayo? Yes. Diba? Nag-e-enjoy tayo sa pagkain. Kahit yung pagkain natin ay puro anti-cancer. Anti ka lang. O, diba? Susunod. Okay? We enjoy together kasi nga, hindi naman tayo tumitingin din sa pagkain. Alam nyo, kahit na sa tingin ninyo, yung pagkain ay hindi ko naman sinasabing hindi masarap, Alam mo siya, hindi mo bet yung pagkain. Hindi naman yun ang pagkain yung pinag-uusapan natin doon. Ang pinag-uusapan natin doon yung fellowship. Okay? Minsan, pag may nagpe-pray ng pagkain, tapos nag-complain, ano ba naman ng pagkain na to? Pinag-pray mo, tapos pinagpasalamat mo sa Panginoon, tapos pagkatapos mong pupulaan mo yung pagkain. Diba? Huwag mo lang ipag-pray. Parang nakakaanong pag-ingat, pinag-pray mo yung pagkain, then later on, ano ba yung pagkain na yun? Diba? Ang tabang. Hindi masarap. Tapos pinagpasalamat mo sa Panginoon, parang contrast yung nagpasalamat ka sa Diyos, tapos pinulaan mo yung pagkain kinain mo. Okay? So let's enjoy it. It's not hindi yung pagkain yung ina-enjoy natin. Yun ang kalooban ng Diyos. So, the bottom line dun sa ating lumakad tayo ng may pag-iingat sa mundo at sa paligid natin. Kasi one mistake will make a damage sa testimony ng church. Okay? And then to be just in our dealing, sayang, kasama yan doon.
O kaya nga carefully tayo lumalakad and faithful to our engagement. Paano ba yun, pastor? O, halimbawa, you are engaged in, not unless there is circumstances. Paano ba yun, pastor? Meron kayong, halimbawa, gusto mong i-meet yung isang kaibigan to the point na gusto mong i-share yung gospel. Biglang meron kang naramdaman na hindi maganda sa sarili mo. What would you do? This is the scenario. This is the situation. Hindi maganda pakiramdam mo, but you have already appointments with someone. Tapos, anong gagawin mo in that situation? Okay? So, we should be faithful to our engagement and exemplary in our deportment. Halimbawa, you are appointed to, you have a schedule na ikaw ay isang speaker. Tapos, ang reason mo, pastor, hindi ko pinag-aralan na maayos. You are not faithful to your engagements. Even though your pastor make you on schedule, that is, okay, what do you call this? That is galing sa Diyos yun. Kasi gumagawa tayo ng mga schedules and then later on, mag-walk out ka. You are not faithful to your engagement and exemplary in your deportment. Okay? O halimbawa, ang daming way na hindi tayo minsan faithful. Yung bang hindi tayo man of words. Hindi tayo man of words. Okay? So, napakaganda pag may sinabi ka, gawin mo. Especially sa Panginoon. May commitment ka. Pumirma ka, kung nag-commit ka, and then later on, hindi mo ginagawa. You are engaged to something and later on, you do nothing. Okay? So, isa yun sa Kaya minsan, kaya nga pag nagko-commit tayo, we pray, Lord, help me by your grace. Dito sa mo, Pastor, kahit nga yung mga paliwanag ni Pastor Cornelio about giving, minsan, di ba, ang inaatake ngayon, hindi, kuman yan sa Israel yan eh. Hindi na, we are living by grace. Yes, even tithes, you can live by grace. You can do by grace, tama? Sino sa tingin mong, gusto mong i-enjoy yung 20,000 salary mo, and then pagdating sa tithes and offering, babawasan mo siya ng 2,000. Saan papasok yung grace doon? Pagka yung bang nag-iisip mo, Panginoon, ang laki. Pero gagawin ko po ito, not because it's your command. It is because I love you. So doon papasok yung grace. Kasi hindi mo kayang gawin eh. Yung faith mo, kaya minsan, napapractice mo yung faith sa tulong ng biyaya ng Diyos. Kaya nga yung faith and grace, yung tandem yan eh. May mga bagay na hindi mo kayang gawin, but through the grace of God, nagagawa mo siya. So, sa lahat ng bagay, kasama yung kailangan natin yung grace ng Panginoon. Okay? So, everyday situation natin, we need the grace of God. Yung kahapon, halimbawa, I'm not taking the glory, no. Kahapon, actually masama yung pakiramdam ko. Pero may schedule yung asawa ko sa check-up. Nagsabi na siya ahead of time, sabi ko, kailangan ko samahan yung asawa ko. Kahit masama yung pakiramdam ko. Kahit masakit ang ulo ko eh. Tapos kasi nung gabi, ewan ko kung marami akong nakain na palabok. Hindi kasi nagluto sila ng palabok, gabi kasi yun. Mayroon palang kumain ng palabok ng
gabi na marami. Mamaya, mainit dito. Inasid, tapos may baka pa, inasid ako. Tapos nahihilo ako, tapos alam mo yung ayaw kong tumayo sa higaan. Sabi ko, Panginoon, kailangan ko mag-devotion, kailangan ko mag-prayer. Di ko tumayo ako. Kaso lang, ang tagal, nag-iisip ako, paano ko tatapusin itong 7 chapters. Nasa Hosea na kasi ako. Tapos may prayer time pa ako. Di, inano ko yung sarili ko, tulungan mo ako, I can do this. In my flesh, in my, because I am a sinful man, I have weakness, I can do apart for your grace. So, after the pray ko, ginawa ko, nag-pray ako, nagkaroon ako ng prayer time, tinapos ko yung Hosea with my, with some points that and then, pahinga ako ng konti. Talagang masikip. Pagkatapos ng sakit ng ulo ko, pagkatapos ng hilo ko, naasid kasi ako yung bang Tapos naalala ko, may pala yung asawa ko. Lang muna ako. Magpahinga muna ako saglit. Hindi na pahinga ako. Sasabihin ko na sana asawa ko, baka pwedeng i-reschedule mo na lang yung check-up. Pero hindi nayaan ng Panginoon na gagawin ko yun kasi nag-guess na ako sa kanya nung 2 days ago Sabi ko, okay, sasamahan kita. So, that is, we should to be faithful dun sa engagements natin. Okay? Especially, another thing sa Panginoon. Naka-engage ka daily sa Panginoon. Huwag mong skip. Be faithful. Be faithful on your prayer time, on the devotion you have daily use. Okay, and sa tao, sa kapwa mong tao. Okay? So any question regarding that? Any additional sa number 9? Basta lang, mag-share lang. Okay, go ahead. Actually, this one is I believe one important na magawa po natin. Kasi gusto kong Pastor, i-share yung kagaya nung napunta ko sa Qatar, yung Pilipino doon na yan yung parang sila mag-asawa. Although, yun nga, Christian sila, lumaki silang Catholic, pero nakakapa-attend sila ng Christian. At pero hindi pa siya nababautismohan. Pero yun nga, ang nangyayari daw kasi is yung nakikita niyang lakad ng mga yung mga Christian na naatinan nila. So, kaya it's very important kasi yun yung Christian living na parang pinapakita dyan. Kasi kaya nga nun, sabi dyan sa verse 21, submitting yourself one to another in the fear of God. No? So, parang bawat isa sa atin, parang kaya nga yung una, yung one, di ba? Yung to walk together Christian na, tapos hanggang dito, parang kung makikita sa atin na sama-sama tayo, tapos yun nga, nagkakaisa, malaking, tapos yung umiiwas tayo. Kasi, di ba, be not drunk with wine or in excess, but be filled with the Holy Spirit. Kumbaga, makita yung talagang lakad Kristiyano, hindi na yung worldly na lakad. Kasi yun yung minsang nakakatisod. Anong pagkakaiba natin? Parang ganun pa, Pastor. Yung nakikita na, yung pagkakaiba natin dun sa nasa labas, no? Kaya parang, sabi nga niya sa akin, ang pagkakasabi niya sa akin, kaya minsan parang, it's better na at least alam ko na kung ano yung gusto ng Panginoon, ilakad ko na lang kaysa makasama ko sa kanya. Sabi ko, pero importante na meron ka Fellowship, sabi ko sa kanya. Importante magkaroon ka ng church to exhort you. Sabi ko sa kanya gano'n. Kasi, yes, oo, yung family mo. Kaya nga ako sabi ko sa amin, ang pastor namin, pagka umalis ka, it will be better na, umalis ka sa church at punta ka sa ibang lugar, it's better magsimula ka ng sarili mong gawain, di ba? Usually natin. Kasi kung hindi ka masasanay dun sa iba, kasi iba-iba sila, tapos matitisod ka, mag-start ka ng sarili mong gawain. Pero sa iyo, kalagayan mo ako, kailangan mo ng isang church na hindi mo titingnan yung mga tao doon, titingnan mo si God. Pero importante sa atin bilang Christian, natin, yung lakad talaga natin.
tapos nagkakaisa tayo. Kasi talagang yun yung minsan mapupulaan sa atin. Kaya minsan natitisod na kagad yung ibang bagong especially mga bagong mananampalataya. Ngayon sa atin, ang daming bagong mananampalataya, Pastor, na bagong baptize. It's very important na nakikita sa atin na talagang naipapamuhay natin yung church covenant po. Okay. Okay, again remind ko lang sa inyo, hindi perfect, walang perfect na church. Okay? We are not yet perfect. But future events, the church will be God will make it perfect. Okay? Kasi kahit saan ka naman magpunta, hindi perfect ang church. Ang tinuturo lang sa atin, as much as possible, lumakad tayo ng gusto ng Diyos, hindi yung gusto natin. Okay? As much as possible, dalawa yung mabibless sa buhay natin. Diyos at sa tao. Pero mas sa priority natin yung Diyos. Hindi, sa secondary yung tao. Kung lumalakad ka ng ayon sa gusto ng Diyos, ang Panginoon yung magla-like sa'yo. May enlight naman yung iba sa buhay mo. So, yun yung natin, okay? Again, para baka sabihin nyo, maghanap kayo perfect church, tapos wala kayong makita, hindi na rin kayo attend. Okay? Again, walang perfect na church. Meron ngang maraming gumagamit dun sa dun sa illustration na sabi ng pastor yata, inutusan niya yung naging may pinupuna sa church. Sabi niya, kumuha ng baso na puno ng tubig, umikot siya, maghanap siya ng mga kapatiran na perfect. Na hindi mababawasan yung laman ng baso ng tubig. Sa kakaikot niya, dahil ayaw niya mabawasan yun, wala siyang nakita. Kasi ang focus niya doon sa tubig na ayaw niya Okay? Kaya nga sabi ko kagabi, actually nag-pray kami gabi, naalala ko, I like yung awit na palangin kasi yun Lord, keep my focus on you each day. Ewan ko, inaawit naman natin yun, pero nag-inculcate sa isip ko, every time na nagpe-pray ako, Lord, keep my focus on you. Kasi kung titingin din ako sa tao, titingin ako kay Pastor Ben, kay Pastor Cornelio, they are also human. They are not perfect. Okay? Kaya ang focus ko sa Diyos na lang. Kaya pag may pagkakataon na meron akong sabi ko, Lord, keep my focus on you. Kasi at the end of the day, ako naman nangaharap sa iyo. Individual naman tayo haharap dayan sa Diyos Hindi naman ikaw ang haharap para sa akin. Hindi rin ako ang haharap para sa iyo, sa Diyos. Ikaw yung haharap sa Diyos. Okay? So, anything else? Sa number 9 natin. Brother Benji, baka meron kang gusto sabihin. Okay, number 10. To avoid all tattling, backbiting, and excessive anger. Meron sa isang kasama natin, meron kasi siyang, parang nagkaroon sila ng argument. Hindi sila nagkaintindihan, parang nagalit. Parang sinigawan niya at merong sinabi siyang salita na hindi maganda sa pandinig. Lumapit siya sa akin, Pastor, preacher, dapat siya under discipline kasi binanggit sa atin meron sa ating church covenant ng excessive anger So kinausap ko silang dalawa. Okay, kasi itong excessive anger, hindi ito yung one time yung one time na nagalit ka lang. Hindi ito yung tinutukoy doon. Okay? To the point na gusto mo na siyang patayin. Hindi physical Yung itatakwil mo siya bilang kapatid. Ewan ko kasi sa kasi uso yung ganun Parang hindi na kita kikilalanin kapatid. Diba? Kahit nakadugo kita. Yun yung mga to the point na excessive anger yun. Yung bang meron lang kayong hindi pinagkaunawaan, hindi kayo nagkasundo,
Isang araw, ayaw mo na siya makita. Kapag nakikita mo siya sa church, lagi kang may sinasabi, at ayaw mo siya makita. Halimbawa, ano kanyang schedule na atin si brother o si sister? Pagka wala siya, doon ako atin. Pagka nandun siya, hindi ako atin. So, yun yung mga excessive anger. Hindi lang ito point na na magsasalita ka sa kanya ng masama, ng pasigaw, ng galit. Okay? Iyan yung sinasabing excessive anger. Romans chapter 12 verse 17 to 21. Romans chapter 12 verse. Bakit natin nga pala inaaral ito? Ano pang kinalaman nito sa ating sa pagdidisiplina? Overall kasi yung church covenant, iyan ay Christian living. Yan ay point sa Christian living na makatutulong sa atin not to destroy our testimony and to destroy the testimony of the church. Okay? Kasi kung ginawa, halimbawa, punta tayo sa number 7 to maintain family and private devotions. Halimbawa, pastor ako. Tapos yung family ko, yung asawa ko hindi nag-church. Yung mga anak ko nagra-rock and roll na. Oh. Okay, hindi sila natuto sa wala silang walang private and family. Ibig sabihin, ako lang yung faithful na pumunta sa church, faithful sa Panginoon. And then yung asawa ko, yung mga anak ko, they are not faithful. So I am ground to discipline. Either I will step down to be pastor, okay, to reach out kasi kasiraan ko yun eh. Preacher ka, tapos yung family mo magulo. Family mo kompleto, may lalaki, may babae, may tomboy, may bakla. May kompleto kang LGBTQ sa loob ng bahay mo. Kompleto ka, di ba? If I were you, I will stoop down. Yun ang sinabi ko sa kanila eh. Sa Bible study namin may nagtanong nun. Pastor, paano ba yung ganyan? Ano yung views mo dun? Sinabi ko. Okay? Sinabi ko yung sagot ko. Sabi ko, I'm not against, halimbawa, invite kayo ng ganun. But, because I do believe the gospel of Christ is powerful, that changes lives. So if they receive the gospel at nagpatuloy sila at nagpapasubmit sila sa gospel at gusto nang baguhin ng Diyos yung buhay nila at tinahayaan nilang baguhin ng Diyos yung buhay nila, they are welcome in the church. 'Di ba? Hindi tayo nag-aano ng ayaw natin mag-invite ng tomboy, no. At in fact, ilan ng beses tayo nag-share ng mga LGBTQ diyan sa trim barbers, 'di ba? Minsan nakadalasan tayo nag-share sa kanila. Oh. Sa trimmers ba 'yon, oh? Mga bakla eh. Diba? Dati yung barbers ko, bakla sa Ras Al Khaimah. Pero lagi ko siya sinishare ng gospel. Sabi ko, invite kita sa church. Sige nga kuya. Ganun. Okay? Pero ini-invite ko siya. Hindi ko pinaparamdam sa kanila na sila. Na ganun sila. Kasi pag pinaramdam mo sa kanila, sino pa yung paniniwalaan nila? Diba, wala silang papaniwalaan. Yung ideology na lang nila yung kailangan susundin, hindi sila maniniwala sa iba, sa Panginoon. Itutulak mo palalo sila. Okay? Ang masama kasi, katulad ng mayroong matagal ng Kristiyano, hanggang ngayon, ganun pa rin yung gawin niya. Treasurer pa yun, ha? Pero ganun pa rin ang gawin niya. Sabi ko, parang hindi siya Kristiyano. Nagtatago siya sa sheep clothes. Pero sa labas, yun ang gawin niya. Nangihipo siya. Ang tagal na ng Kristiyano, ha? Pinagkakatiwalaan sa church.
Okay? Sige, sabihin ko, Baptist siya. Kaya sabi ko sa kanya, Pastor, sabi ko, hindi yan Kristiyano. Kasi kung Kristiyano yan, kahit na ganun siya dati, babaguhin siya ng Diyos. Bakit kailangan hindi niya pa pwedeng pigilan yung kamay niya na manghipo ng lalaki, na pogi? Okay? Ang dami kong kakilalang ganun, ha? Sabi ko, siguro pa hindi Kristiyano yan. Kasi kung Kristiyano yan, sabi ko, binago ng Diyos yan eh. Si Rory Miles nga eh. Miss, ano yun ha? Japan, Philippines, ano? Ha? Transgender siya, nagpastor, yung ano, tas ayaw niya nang balikan yung dati niyang buhay kasi sabi niya, naging pastor siya, naging missionary siya. Kasi sabi niya, masalimuot. Masalimuot yung buhay ng ganun, sabi niya. May-enjoy mo dito yung treasure sa mundo, pero sa pagkatapos din, hindi mo may-enjoy. Okay? So bakit tayo kasi kapag nagdidisiplin ang church, kapag dalawa o isa dito o tatlo dito ang na-violate mo, hindi ka nabubuhay. Katulad ng hindi ka lumalakad ng maayos sa mundo, you are under discipline. Kristiyano ka na, but you are under discipline. Okay? Kasi iniaayos natin yun. Sino rin na makikinabang? Ikaw din at the end of the day. Okay? Hindi si pastor, hindi si preacher, hindi si tatay, hindi si nanay. At the end of the day, you will benefits yung paglakad ng maayos sa mundo. Okay? To avoid all tattling, backbiting, and excessive anger. Romans chapter 12, 17 to 21. Ano ba sinasabi dyan? Pakibasa. Brother Benji, pakibasa. Sa Kuwait. Ayan. Hindi muna po tayo nag-join ng Rasal Khaimah kasi mamaya kasi may join ulit tayo ng online. Nakiusap lang naman sila sa akin actually na mag-join daw tayo sa lahat ng CBCMMI. Sabi ko, okay, mag-adjust lang muna kami for the sake ng ating mga kapatiran sa Switzerland. Sa kababati tayo mamaya sa kanila. Okay. So, Romans chapter 12, verse 17 to 21. Ang sabi dito, recompense to no man, tama ba? Evil for evil, provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Okay? Bakit sinasabi ni Paul? Bakit nakasulat yung ganito sa Bible? Meron ba nabubuhay sa kanila? Wala. Ito yung pagkiusap ni Pablo. Kaya nga yung verse number 1 and 2 ng chapter 12, sabi niya, I beseech you, nakikiusap siya. Okay? Hindi dahil sa ganun siya. Dahil ganun ang ginawa sa kanya ng Diyos. Okay? Ganun siya binago ng Diyos. Therefore, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, kung mag-jump tayo sa sinabi niya sa verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Okay? I might be next week, I will give you an assignment for this. Okay? Maganda tong talakayin dito. Okay? So, again, may mga binanggit si Pablo dito patungkol sa, para maiiwasan natin yung pag-aaway-away,
Okay? Sa isang katawan. Kasi napaka inappropriate na makita, iba yung pinupunta ng kaliwa mong paa sa kanan mong paa. Sabihin, may problema. Either you are unhealthy or merong tawag dito, yung sinabi yung sa lesson na sa Christian ethics, yung meron kang may yung DPW, ano yun sa Pansan. kapansanan ka, di ba? Special ka, okay? Parang meron meron kasing isa tayong anak ng dito na magkaiba yung hindi nag-unite yung isip niya sa mata niya. Pag nagbabasa siya, yung sinusulat niya advance, yung binabasa niya nandun pa lang siya sa first letter, yung sinusulat niya nandun na sa last letter sa sentence. So hindi siya kasi nga may problema. Ang tanong ko sa iyo, may problema ba kayo sa isip? Para hindi magkipagkaisa, para mag-aaway yung sa sarili mong katawan yun, mag-aaway, di ba? Kaya ang sinasabi sa atin dito, avoid all tattling and backbiting and excessive anger. Ano ba yung backbiting? May sinasabi ka sa kapatid mo pag nakatalikod na. Halimbawa, tapos sa yung church gatherings natin. Tapos alam mo si Preacher Albert, laging yun. Laging nakapikit yun. Sasabihin ko naman, hindi, nagpipray lang yun. Prayer warrior yun eh. Mag-anti-up kasi. Anti-okay. Okay. Sabihin, pero kung joke lang, siguro, wag naman masyadong foul. Ganun. Hindi, lang tayo. We are just, ginigising lang natin. Okay, yung backbiting kasi, iwasan din natin yun. Lalo na ang pagkukwentuhan mo unbeliever, maniwala kayo, masisira yung church. Masisira yung church. Kinukwento mo, alam mo doon sa church namin, yung pastor namin pangit. Sabi mo, di pangit ka din. Pastor mo ako eh. Di ba? So, hindi, meron akong sinabihan sa ganun. Kapatid, sabi ko, iba yung problema sa loob ng church. Bahay mo yun eh. Tapos pagsasabihan mo, hindi mo bahay. Parang sinira mo yung sarili mo. Kasi doon ka nag-a-attend eh. Hindi, nangyari yun. Kinukwento niya sa hindi mananampalataya. Saktong nandun ako. Sabi ko, kapatid, sa susunod, wag mo nang gawin yun. Kasi sinisiraan mo ako, siraan mo yung pastor, alam mo, ang higit mo sinisiraan Diyos. Kasi katawan mo yun eh. Tapos sasabihin mo sa hindi mananampalataya yung problema ng church. Wala silang alam doon. Kahit nga yung suing, yung tawag dito, yung demandahan, hindi nga natin inaano yung demandahan sa loob ng church eh. Hindi, darating naman tayo doon, okay? So, backbiting and excessive anger. Katulad na, excessive anger. Ito pinaliwanag ni Paul. Kahit nga ito, Pastor, pwede ko ba yung i-apply sa unbeliever? Yes, you can apply it. Kaaway mo, patayin mo daw dyan sa Hindi, masyadong literal naman sinabi mo. Okay? Kahit nga sa namatay. Tapos na. Kahit nga sa unbeliever, pwede mong i-apply yun eh. Lalo na sa unbeliever. Kahit na, halimbawa, Dayan, kahit na siniraan mo ako, hindi ako magagalit sa'yo. Kakausapin lang kita, Dayan, sinisiraan mo ang sarili mo. Okay? So, ganun. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Paul na, dearly beloved,
avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Ano ba yung sinabi niya, give place unto wrath? Ito sinabi ng Panginoon sa Leviticus yata, Levitical law. Okay? Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So, ibig sabihin, hayaan mo yung Diyos magiganti. Hindi ba niyo naramdaman sa buhay niyo? Na hindi naman kayo nagiganti, pero ang Diyos ang nagiganti sa inyo. Oh. Di ba? Ako, malimit ko naramdaman yon sa buhay ko. Kasi I trust God, and hindi ako nagsusumbong kay Pastor Ben. Nagsusumbong ako sa Diyos. Minsan nasasabi ko sa asawa ko, pinahiya ako nung director namin. Sasabihin ba naman na ninakaw ko raw yung sasakyan? Dugot pawis natin yan. Tatrabaho ko, overtime yan. Diba? Tapos pati church, dadamay pa niya. O dilapit ko sa Diyos. Lahat ng naggano sa akin, yung una kong manager na may ginawa, sinikmuraan ako eh. Naramdaman niyo yun? Sinikmuraan kayo dahil lang mag-overtime kayo, ayaw kayong mag-church. Sinikmuraan ako nun. Sabi ko, kasi kinausap ko naman siya na maayos, sir. Kung gusto mong i-respect kita, paatinin mo ako bukas para respect ko yung Diyos ko. Hindi siya nakinig sa akin. Sabi ko, pwede bang kasi noon Friday dati yung worship service eh. Sabi ko, pwede bang Saturday na lang? Sabi ko, meron naman tayong option, di ba? Friday sa Saturday, pwede kayo mag-overtime. Isa doon, mag-overtime. Saturday na lang ako. At the end of the day, tinanggal siya. Bakit? Nahuli yung kanyang anomaly. Marami siyang naging commission, kickback sa mga dinideliver na Tinanggal siya, terminate siya. Okay? So, yun yung mga, ibig sabihin, pagka, wag kang magiganti, wag kang, hayaan mong Diyos. Sumbong ka lang, Panginoon, sinuntok po ako. Parang, alam mo yung parang baby, yung parang bata. Sinuntok po ako ng amo ko kanina. O di, tapos na yung sama ng loob ko, tapos na yun eh. Sinumbong ko na, basta pag maglabas ka sa sa Diyos. Okay? So, yan. So, salamat dun sa Panginoon. Again, ito yung kailangan natin, maraming church ang gumagawa nito. Bakit natin pinag-aaralan? Maraming church ang, nag-aaway-away. Magkakapatid niya. Nag-aaway-away, di ba? Lalo na, hindi pa magkapatid sa dugo. Sa laman. Di ba? Yung magkakapatid tayo sa ganito. Pero, ito kasi yung sinasabi sa atin, yung magkaisa tayo, yung unity. Kaya nga, na-amaze ako, yung unang, kahit dun sa yung original na ginawa na Church Covenant, wala pa mga verses, lang siya, talaga merely kwan lang siya. Yun yung talagang pinakauna. Ni-refer ko lahat to walk together in Christian love. Sabi ko, ang galing ng pinagpala ng Panginoon ng knowledge itong gumawa ng, actually, hindi sa atin original to, yung Church Covenant. Pero pwede tayong gumawa ng sarili natin. Katulad ng ginawa ng Promised Land, katulad ng ginawa nila, yung saan galing sila, si Abby, saka yung parents niya. Meron silang ginawang sariling tipan ng iglesia. Okay? So, yun din naman kasi ang tinuro sa church sa pastoral administration. Pwede naming i-amend o baguhin na magkaroon tayo ng sariling church covenant. Kaya lang, it takes time talagang gumawa nun. Kaya nga yung kay Sister May, it takes time bago ko. Hindi pa ako tapos doon eh. Kasi draft lang yun eh. Yung binigay ko sa iyo, draft pa lang yun. Hindi pa yun yung Okay, so tapos na tayo. Nag-exit lang ako ng 4 minutes. So kung mayroong mga susundin, pwede pa tayo magsundo at pwede pa tayong mag-enjoy sa kape at sa mga gagawin natin. Okay? Any question? Or any additional? Brother Benji? Okay, kung wala na, tayong lahat ay tumayo at magkaroon tayo ng
closing hymns, tapos closing prayer. Tawagin ko si, sino ba na pray? Si Preacher Albert sa closing prayer, saka pagkatapos ng closing hymns. Okay po, we'll just sing the chorus of what we sang earlier, hymn number 69. Hymn number 69 that talks about how the Lord or how Christ should be the rock on which we stand. Let's just sing the refrain of the solid rock. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. O dakilang Diyos, sa manang mapangalanan sa lahat, kami nagpuri, nagpasalamat sa inyo, Panginoon, sa kabutihan nyo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa aming Sunday School na kung saan natutunan namin mula sa inyong salita kung paano nga po ba kami patuloy makakapamuhay na ang liwanag mo, Panginoon, ang makikita sa aming buhay. Tulungan nyo nawa kami, Panginoon, mailakad namin itong mga natututunan namin. Hindi kami nagpupunta sa iglesia o hindi kami nakapunta sa ganitong gathering just to hear and forget those what we are hearing. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na anuman, Panginoon, ang aming napapakinggan, natututunan. Tulungan niyo kami, Panginoong, mailakad po ito. Ito po, Panginoon, ay makapangyari lang, Panginoon, sa pamamagitan niyo kung kami ay makakasunod sa inyo. Makasunod sa inyo, Panginoon. Kaya gabayan niyo kami kasama ng inyong banal na Espiritu na lagi magkukonvict sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at sa aming kakainin for the breakfast, Panginoon. I-bless you nawa, Panginoon. Ito, nagbigay kalakasan din sa amin. Nawa, Panginoon, di makasama sa pisikal ng tawan. Sustain ito, Panginoon, pisikal na yung pangailangan. Maraming pong salamat, Panginoon. At lahat na ito, Panginoon, ay aming hining dalangin na may kapunat pa sa salamat sa dakilang pangalan na Jesucristo ang tagapagligtas namin. Amen and amen. Okay, you are dismissed.